Yo, it's good. It's your boy Kurt, and today we have another reaction. So today, we are gonna react again sa mga video ni Ninong Rai. Ito yung BOH. Don't actually know what's the meaning of BOH, man. I guess this is a series sa channel ni Ninong Rai. BOH SB19, Paano Nagsimula by Ninong Rai. And this is an hour and 14-minute video. We're eating good, man. Sunod-sunod, no? And at the same time, kaya natin magpasalamat kay Ninong Rai, no? Because Ninong Rai is supplying us with this content na pwede panoorin. And it's an hour. I guess it's going to be like an interview because based on the title, sabi paano nagsimula. So, I guess it's going to be an interview. And based on sa, you know, kung ano yung pinaka-niche ni Ninong Rai, I guess, magluluto sila. I don't know. Well, we're going to see that the video. But yeah, without no further ado, man, let's get it. Tagal kumulay! Galit? Mo kong harang, sasampaling kita. Ano na? Yung karne, bulok na, hindi pa luto. Sumayaw. Pa ako. Sumayaw. Going back to Hindi Honolulu. ako kinabahan ng ganito. Nung bisita natin si Ray. Si Ray? Ray kasi babanatan ako noon. Ito naman, mga to. Hindi naman ako babanatan ito mga to. Okay. Mabait naman to. Pero gusto kong magpa-impress sa kanila. Bakit di mo kilala? Ay, hindi ko alam sir eh. Pinapasok lang ako, sabi shoot daw. Uwi ka na uli. Siguro naman, hindi na bago sa kanila. Hindi na sikreto sa kanila kung sino yung... Tama na. Kung sino ang bisita natin. Kasi nakita nila sa thumbnail at sa title. Pinindot nila yan. Oo, ang bisita natin ay Westlife. Bisita talaga natin ngayon ay ang SB19. Yo! That's Ngayon yung good. mga batang yan, busy ang mga yan. Buti nga, napagbigyan tayo dito eh. True, Diba? true. May mga nagko-comment, Ninong Rai, ilabas mo na yung collab mo sa SB19. Eto na, sa totoo lang. On the way na sila, pare. Kapag dating nila dito, halos tapos na. Gano'n kaya katagal to iniipit ni Ninong Rai, no? Kasi, of course, most probably the reason why ngayon to na-upload is because nalabas na yung visa, di ba? And nalabas na yung MV shoot and most probably dun na nag-lead yun mapunta dito sa video na to. And also sa last video ni Ninong Rai, sinabi niya na punta kayo sa bahay, ganyan-ganyan, di ba? Parang niyayaya niya. I guess, ito na yon. So, parang gano'n kaya niya katagal inipit to, lahat tong video na to bago i-upload. Luto. Speaking of luto, ang mga lulutuin natin ngayon, kasi syempre, normal protocol sa amin dito, na kapag may bisita, tatanungin kung anong gusto nila, may dietary restrictions ba sila, yung mga ganun-ganun bagay. So, sabi nila, steak. Yun ang dietary. Sir Alvin here, pili na lang daw po si Ninong Rai. Steak with steak rice, sinigang na baboy, maasim please, plus with rice and patis na may sili. Yun ang dietary restriction nila. Ang problema sa steak, on the way pa lang pare. Ay, Mula Japan. What? Ang layo. So baka, matraffic sa may bandang Cubao, baka hindi umabot eh. Isa pang request nila, Cubao talaga dahilan, sinigang no? daw. Actually, ang na-request nila, sinigang na baboy na maasim daw. Oh. Meron na tayong isang baboy dish eh. Tama. So, sana wag silang mabad trip sa akin. Kasi, babaguhin ko. Gagawa tayo ng beef kanse. Beef Oo. kanse? Yung beef kanse natin ay bulalo, yung bulalokat. Tapos meron tayo ditong not to, but... Atwa! Ako, alam ko talaga yung ano eh, hindi ako marunong magluto, guys. Yes, ito. Pero marunong akong kumain. Pause. Kumain ng pagkain, ha? Nakasala na yung batuan natin dyan. Yes, totoo, ang batuan talaga Batuan? siya. Tapos eto na yung What's batuan? mga baka natin. Sik pa yung laway Oo. ko. Tapos may Wow! langka yan. Ngayon, sana hindi sila mag Sarap. Pero meron naman kasi isang baboy dish. Sabi nila, nirequest nila to. Baboy Hindi ko dish? lang alam kung nakuha to dun sa BTS natin. Ito yung lechong kawali na pinakuluan mo. Yan na Ah, Kasi si George, yung nag-shoot ng BTS, may mga clips na walang audio. Yun ang problema natin. nagalit. So marami sana mga sobrang nakakatawa doon. Sinabi nila na baka pwede daw ba akong sumama sa SB19. Sorry, masyado malaki. Sinabi nila yung kaso walang audio. Sir, parang wala kami. Meron. Meron. Ano ko na naman to.
Napunitan. Kasalukuyang ginagawa ko na yung kare-kare. Yung pork natin, ang gagawin pa rin natin dito yung crispy kare-kare. Ngayon yung baboy namin, napakuluan ang na sarap, namin. Tapos man. nakasalang na sa oven ngayon. God damn, ba't di ako kumain muna, no? At yung pinagpakuluan, eto na, gagawin ko ng saros. I'm actually tempted na i-post tong video na to. Tapos kumain. Si continue na lang ulit. No? Because I feel like magugutom tayo sa video na to, no? So, pork stock, atsuete, tsaka napakaraming mani. Wow. Yun! Baka di pa nila alam. Ang dahilan kung ba't kami nagkasama ng SB19. Bakit nga ba, sir? Kasi ako, si Alvin, sa Lukuhay ang nagpa-plancha pero nakatayo, tsaka si Ian, na-invite kami sa music video. So, Yes, na-release sir. to 3 hours ago. At sabi namin, wag muna kayong manonood, sabay-sabay natin. So basically, sinunod nila to. Ang tagal nga, no? Tagal niya nga inipit to. Kasi yung vlog is of course before pa lumabas yung MV shoot. So, ito during the day na lumabas yung MV shoot. Panonoorin. MV video. Pagkakataon na panonoorin namin. So, search natin. You... SB19 Visa. Okay. Wala ka dyan, oh. Teka lang. Wala ka dyan. I-click na natin to. Ako yun yung nasa Ayan na. harapan, no? The music video is a functional work created by artists. Ikaw Oh. yun. What the hell? Do we have like a reaction? Ay, totoo pala! Nag-ifling. We have a reaction. We're reacting to Ninong Rai while he's reacting to Visa. Ang tagal sinot nun! Uy, grabe ka. Teka lang, di naman kailangan pang ito ipagyabang. Hahayaan ko na lang ang mga madlang people lang umawit ang mundong aking tinagusan. Tunay ka maingay when you don't have Totoo eh. sound, and that's what's up, that's what's up. True West Realist, yeah, at the top. May focus pa, no? Teka lang. Oh. Baka AI lang yan. Sir, hindi Baka- AI yan. Hindi AI yan, sir. What do you mean? Kailangan pa... I mean, it's a bit, you know. I know. But, I guess, parang nga pa isip ka, ba't kailangan pang AI ng SB19, no? Totoo yan. Parang edited eh. Oh. Meron uli dito. Meron uli Meron dyan. yan? Ako'y nagbang bang bang. Walang araw ko'y titigilin. Kasi ngaya ako ay magaling. Bakit wala pa rin dating? Hindi ikaw yun. Kaya, paano na? Dapat kasali ako dyan. Naalala ko na naman si Kuya, ito si Kuya na hindi makasawa. Dapat kasali ako dyan. Masyado pogi. Ang hirap talagang lumipad kahit na may patunay na kaya mo na kailangan pa ng Visa, visa. mo nakita, bitbit ko ng mga friends. Haba eh, no? Yan, dapat ako yan eh. Dapat ako yan. Buti na lang. The Baby Shark. Dapat hindi ganyan eh, no? Alam kong napagod ka sa pagbayahang balusin kita. Tandang-tanda ko pa ng araw umiling. Sa pula lahat gawin at bang-bang-bang. Malagan ako ay titingalin. Kasi Dapat ako rin yan eh. Dapat ako rin yan. wala pa rin dating. Wala. Hey, actually getting goosebumps while watching the. What the hell? I just watched. Already reacted to this, man. I already watched this fucking multiple times. Music video. Listen to this song. What I'm getting goosebumps, no? Alam niyo yan sa'yo. Balikat lang gumagalaw sa amin. Samahan lang natin, let's go. Hey. Dito, masaya lang. Kahit Hey. may lahat na para bang spaghetti lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.
Ah. So now I realize. Okay. So, dito sa part na to, ito yung sa papel na to. Itong nasa likod is effects na lang, no? Effects na lang to. Tapos, ito yung totoo lang talaga. Itong nalalagay, totoo siya. Kasi, during sa, diba, sa vlog ng SB19 na parod natin, na sinisipa lang siya, which is nakita pa ngayon sumisipa, no? So, I guess, this is their solution, maybe? Hirap mo acting namin to. Nakita mo ba? Narinig mo yung ano, no? Why are we reacting to the music? Narinig mo yung boses ni Ken, no? Yung malaking, kaya tupalo na lang din yung, diba? Hirap mo Diba? acting namin to. Nakita mo ba? Ang hirap gumunga ka ng gano'n. Hey! Napagod. Wala pa rin dating. Pipeg, wala pa rin dating. Kahit ano pa Now I wanna see kung ipapasok ba ni Josh yung kamay niya dun sa... ang gawin. Why, Beck, wala pa rin dating. Kahit na ano pa ang gawin. Pinoy. Oo nga, pinasok nga niya yung kamay niya. Damn. What a music video, man. What a music video. Teka. Nandun pa tayo. Tingnan natin. Ayun o. Cast! Yan. Ayun o! Ninong Rai. Ryan Reyes. Mariachi Band. Sino yun? Yung visa na kung hindi nyo pa napapanood, talagang ma-visa yun. Kaya panoorin nyo na. Panoorin nyo na, pare. Napakaganda nung music video na yun. Pinaihaw ko yung baka para mas masarap. Etong kansi, kaya ko siya pangalawa sinalang. Kasi Beef kansi? Sikan. Salang What? natin What yan. the? What the? Totoo ba? Sikan siya, no? Kaya pangalawa kasi sikan, ganun. Dyan. Ang kansi, basically ay parang hybrid sa pagitan ng bulalo at sinigang. Parang ganon. Ngayon, hindi ako sanay sa Beef asim ng kansi? batuan. Hindi ako masyado marunong yan. So, yung batuan ay niluto ko ng bukod. Tapos, i-ano-ano ko na lang Para matansya mo. para matansya ko. Diba? Tayo ditong yasibu. Lagay na natin. I feel like we're getting 3 content, no? Sa isa. Sa video ni Ninong Rai. Kasi we have 4, no? We have like a vlog format sa umpisa. We have a reaction video, no? Nung nag-react sa Visa. Now we have like a cooking show, no? A cooking vlog. And then later, I guess we're going to have like an interview. We're basically having 4 content in one, man. Hop! Bawang. Malinis na ba to? Tanglad, pare. Lemongrass. Para lumabas yung lasa. Ganun yun. Bubuhol mo yan. So, lalagay lang natin yan dyan. Patis. Tapos, Laki ng ano niya, no? Sara na Kaldero. natin yan. Meron lang tong ano pa mamaya, isa pang ingredient, which is langka, yun yung gulay component niya. Na mamaya na natin ilalagay kapag medyo malambot na yung beef natin. Dagdagan ko lang ng mani. Mas maraming mani, mas masarap. Tama. Yan. Balita ko malapit na sila. Buti patapos course. na tayo halos. Actually, may lulutuin pa naman tayo pagdating nila. Yung baka natin, malambot na. Batuan natin, malambot na. Ito yung sabaw. Batuan? Ngayon, Ano ba yung batuan? langka. Itong langka, Batuan? pagka naluto, parang karne rin halos eh. Oh, lagay natin dyan sa sabaw. Itong ating, not two, but Atwa! ito Batuan. gagamitin natin. Yung gento. Yung Lagyan gento, natin no? konti-konti lang. Kasi medyo ano siya. The eh, references. matamis siya. Puro ba to? Oo. Mas matapang kaysa sa sampalok, ano? Huwag natin salain. Para ako, sinabi pa lang niya sa baka, naasiman agad ako. Kitang-kitang batuan. Oo. Okay na yan, pare. Patis na lang. Yan. Tapos pakukuloyin na lang natin to hanggang dumating sila. Tapos tapusin na natin yung components ng kare-kare na. So, ngayon, pine-prepare ko na yung gulay para sa kare-kare kasi ito na yung ating sauce, pare. Sauce. Kuha tayo Sauce ng Ginoos. chicken oil. Hintayin lang natin uminit yan. Habang hinantay natin uminit yan, gusto ko makita nyo to. Yung uban. Tanong natin sa kanila. Di ba yung mga Dami ganyang nga buhok niyang ngayon, mabenta sa mga kabataan? Ay, girl. Sabi sa Elvin, konting uban na lang.
sasayaw ka na ng, para kang si Tom Cruise nang malapitan. Pechay, igigisa lang natin swa. Konting patis. Sarap. Baka nagtatanong sila kung bakit niluluto ko na bago dumating yung guest natin. Ang dami kasi. Ayoko naman silang i-hold ng matagal, di ba? Ang gusto ko lang naman, mabasbasa ng Sobrang busy pa naman ng lima. Kahit malapit na tayo umalis dito. Yan. Para malutong pa rin ang ating gulay. Umalis? Lilipat na sila? Whoop. Yung talong natin, na siya. Okay na rin yan. Yan. Last pa rin tayo sa sitaw natin. Natin yan. Naku, yung talong no? Yan. Mabilis lang yan ha. Hindi pwedeng tumagal kasi masyadong lalambot. Ayaw natin lumambot. The iconic. Nakabuhol na sitaw. Pakita mo ulit, sir. Pakita ko lang kung paano Kasi ginagawa. tagal mo nang di ginawa yan sa vlog eh. Una ko kay sitaw. Okay. Tapos check nyo muna kung luto. Gusto. Normal na buhol. Kapag ganyan ha, hindi nyo masyadong pilitin kasi mapupunit yan. Ilapit nyo yung kamay nyo. Kaya kita nyo napunit. Si Ian kasi. Pero pwede pa yan. Buhulang uli. Ganun May lang, iba. ulit-ulit na buhulang yan. Ngayon, kung bakit ginagawa to, maangas lang. Pero may practical reason din. Pakita ko sa inyo ha. Kapag nakabuhol na ganyan, nakabuhol na ganyan. Sausaw muna natin dito sa kare-kare sauce. Isa subo lang yan. Ano? Balita ko, medyo malapit na daw sila, pare. So, magsasalang na ako ng iba. Meron tayo ditong maya-maya. I-steam lang natin to. Nalala may ginawa natin ng 20 dishes Ang 1 hour? Ang sasarap ng 20 dishes, 1 hour? What the hell? Ayan, oven steamed. Actually, ang in-order ko talaga, may kaliskes. Pinadala walang kaliskes kasi salt crust ko sana to. Pero okay lang yan. So, luya, sibuyas, mabilisan lang to. Tapos oyot. Tapos, mirin. Iyaan. Para may konting tamis. Tapos dahil yan ay Tamis. seafood, patis. Kasi ang sipod ay, Masarap. To, tingnan ko ah. mali ka kasi, hindi to. Lo. Ay, oo. Isang uban, 20 na ngayon, no? So, isi-steam natin to sa oven kasi wala kaming ganong kalaking steamer. Well, actually, meron. Yung pinaglutuan natin ng leche plan, yung agila. Pero mas madali lang talaga to. 190 degrees Celsius. Yan. Hanggang maluto. Kansi natin, okay na rin yan. Sasandukin na lang yan. Tapos, may isa pa Hey. tayong lulutuin sa kanila. Ito, special request. Dami, nila. no? Steak, pare. Steak. Tapos, Steak, eto. rib Kasi eye kakagaling steak. lang namin, malamang napanood nyo na. Pumunta kaming Baguio, kay Chubby. Diba? Ginawa ni Chubby yan. Eto kasi, Chubby? sobrang, paano ba? Festive I wanna eat, man. Nagkukutom ako. What the hell? tingnan. Eto, dito natin isi-steam Kaya yung tumataba mga seafood natin. Ha? Ulo ko ano? Pero ano, wait. So meron diyang hipon, alimasag, tahong, tsaka halaan 2026. Dami, Mamaya ko na no? isasalan to kapag nandyan na sila. Halaan 2026. Makita nila to. So overall, medyo tapos na tayo. Aha. Malapit na ata sila eh. Malapit na daw, sir. Oo, sobrang lapit talaga. Talaga ang lapit. Ang lapit na nga. Parang nararamdaman ko na nga eh. Sir, Sir, so isasalang ko na lang yung seafood. Nakakabahan ako eh. kumalma ka. Totoo yun, sir. Ito, totoo rin to. Kumalma ka. Andiyan na sila! Hindi pa, pero malapit na ako. Ayan na nga. Naamoy ko na. Yun na yun? Malapit na, sir. Malapit na po. Malapit na. Pasok po kayo. Ito na yun? Ito na, sir. Ito na po. Hello po. Hindi, wait. Mabilis lang to, sir. Promise, mabilis lang to. Galing pa kaming abroad eh. Buti na-approve yung visa nyo, di ba? Pero Galing. ang galing, di ba? Anyway, Ang galing, mga ang anak, galing. SB19, visa ng ninong nyo! Una sa lahat, kamusta biyahe? Okay naman. Okay naman. Medyo nag-ready kasi kami. Sa Bago Krabi. kami malis doon sa bansahang galing. Hindi kami kumain. Kasi sabi, yung Ninong Ray daw maghahanda daw ng mga paborito. Yes. Yeah. Oo. Speak of pagkain, eto ang mga pagkain natin. Isa-isahin lang natin. Ha? Sabi nyo, gusto nyo ng steak. Wow! Meron tayong rib eye dito. Ubusin nyo. Tigi-isa kayo dyan. Nag-request sa inyo Kami sinigang dyan. na baboy. Oo. Ito yan. Pero, I hope you don't mind. I took the liberty of changing the dish. Oo. Ang niluto natin ay kansi. Kakakansi. Oo, kansi Kansi? Ano ay yun? parang bulalo na sinigang. Pero imbis na... Hindi ko talaga alam kung ano sampalok yung ang gagamitin kansi. natin, What the hell? Kansi? Kansi? I feel like never pa ako nakakain nun, no? Parang gusto ko tuloy. Gusto ko tuloy. Oo. Yan ang gusto ko. Kaya nagkakasundo kami. Gusto maasim eh. Kaya... Sorry.
Kaya rin pinalitan ko ng beef kasi meron tayo isang pork dish. Yung gusto nyong crispy kare-kare. Oy! Gagawin natin yan. Dami naman. Oo, syempre. Tapos meron Gusto ko rin tayong nun. seafood. Pero may Crispy isa sa inyo hindi kare-kare. makakain ng seafood. Okay lang yan, oo. Kailangan pa papauwi na. Sino? Pauwi, wag. Papakain natin yan. Tapos meron din Sinong tayong hindi? isda. Para sa mga gusto ng dagdag pang seafood. Marami tayong pagkain ngayon. Buffet pa to. Parang. Titikman. Dito tayo. Mapakita ko na sa inyo. Wow! Crispy kare-kare. I feel like I want that. Crispy kare-kare. Sipon. Isi-steam lang natin itong mga seafood I'm actually serious right now, no? Inisip ko tayo kung iulamin mamaya. na to. Pabilis lang to. So, hipon. Lalagyan natin sa kangkong. Kangkong yung ano natin. Woo! Mag-steam sa Let's atin. go. Tahong. Halaan. Yan ang maganda. Siyempre. Ninong Ray, laki ng tahong nyo dito, ha? Malaki tahong namin dito. Alagang-alaga yung tahong nyo dito. Siyempre. Ito yung aligayo orange. Tabayan. Patis yan, pare. Patisan mo yan. Support system pala talaga kami dito, no? Oo. Grabe. Kailangan kasi ng gwapo Kasi wala nang nanonood sa atin. Ay well, totoo naman yun. Lalo sabi ng nanay ko. Lagyan lang natin ng Cajun seasoning na nakasarap pa. Cajun? Patis na kasi panimpla ko dito pero Alam dahil niyo may po ba, gusto special. niyo po ba ng dagdag kaalaman? Ay sige, anong kaalaman Ano po yung yan? nilalagay nyo? Cajun seasoning. Yung katabi nyo, dating pangalan yan, Sejun. Talaga? Amoyin mo. Ganyan ba amoy mo? Si Cajun? Meat Cajun. Si Tamitin. Cajun. Talaga. Ngayon, tatakpan natin to ng basang katsa. Uy, parang ngayon ako nakita ng ganyan, ah. Ito, para Katsa. para hindi tumagas yung steam. Parang binuto. Para maipon yung steam sa loob. Yes. Tama. Yung mga Ayan. gulay natin, nakahanda na. Ayan na yung gulay natin, oo. Excuse me lang po, mga pogi. Excuse me lang. Sir, sila. Excuse me, mainit to. Tabi. Hop, alisin yan. Hop. What is that? Naku, alam pa na. Mantika pa lang. Mantika pa Mantika pa lang. Masarap na, no? Wala pa. Ito nga yun eh. Ayan! Ito, pero susubukan pa natin pa crispy. Yan ba yung mga pinapatuyo muna? Binibilad? Iba to, sa oven namin pinatuyo. Kasi baka kainin ng aso. Wala tayong kainin. Uwi akong busog dito, Ninong Ray, ah. I'm fucking struggling on this video. I'm struggling. Uuwi ka rin masaya. Parang timing yung ano na... Sino ba nagda-diet dito? Lahat. Wala. Lahat nagda-diet? Cheat day po ngayon. Oo, hindi. Ako hindi. Alam nyo, ako expert ako sa mga pagda-diet na yan. Halata naman eh. Oo, grabe. Yup. So, gusto nga namin matuto sa'yo. Ano bang mapapayo mo sa amin ni Nora? Dapat mag-cheat day kayo parang 5 times a week. Grabe. Sana nga ganun, no? Sana ganun. Tapos 2-day workout lang, no? 2-day diet. Tapos, sana ganun kadali. Yung ano, 2 times lang yung diet. Kasi ayaw natin ng fatigue eh. Nafafatig Yeah, yung tama. utak. Dapat hindi stressful lang diet. Tama. Ah. Na-stress ka, lalo kakain. Oo. Tama yun. So, dapat lagi lang masaya. Pero hindi pa yan yun. Eto pa Hindi yan. ba? Oh. Oh, damn. Hop. Takam na kami, Ninong Ray. Baka makagat ka na namin. May birthday party pa kami mamaya. Parang hindi na kami nakain dun ah. Ibalot nyo na lang, padala nyo dito. Hindi, papunta na namin dito may birthday. Ilan ba yan? So, nilagay ko dito kasi bubuhusan natin ng mantika yan Yes, mamaya. napapanood ko yun sa Tama. videos mo, Ninong Ray. Eh, hinihintay lang natin uminit yan. Tapos gaganon yung balat niya, no? Oo, sana. Minsan kasi hindi nangyayari yun. Kaso ito, wala na tong take 2. Natry nyo na ba yun sa ibang tao? Sa mukha ko, natry ko na Willing to dati. willing to Ninong Ray. Sabi niya anything daw, gagawin niya today. Sir, wag. Anything. Mahirap ibalik yan. Naniniwala ako na ang steak ay dapat lang. Well, nakita ko iba-iba yung preference sa Yeah. daan eh. Depende. Nakita ko iba-iba eh, which is Okay. maganda kasi gets ko naman, hindi naman talaga lahat ng tao gusto ng medium rare. Totoo, Iba, gusto no? talaga well done. At walang masama doon. Kahit ako. Hindi ko ibabash yun. I mean, I'm sorry, man. Alam ko, maraming ng well done, pero ako lang gusto ko ng well done talaga. Pero kaya isa-isa yung steak natin dito. Naniniwala ako na dapat sa steak. Tigi-isa tayo. Oo. Good luck. Kasi ako di ko kaya Hindi ko ubusin kaya yun. ubusin yan. Pero ikaw ba, anong ba gusto mo? Ako talaga, medium rare. Medium rare. Ikaw. Umano lang Ako medium. Medium. Ikaw. Medium well plus. Medium well. Ano yun? Well done. Ako well done. Okay lang yun. Well okay done, lang yeah. yun. Bakit? Wal- Bakit? Maraming nagpapaka saucy, no? Feeling dahil
porket uso, medium rare, no? Ganyan. I mean, again, but ang daming, well done! No? Well done! Lang We don't magbabash sa SB19 mo sila ng well done. Ayun yung small. Why? What the hell? Adjust yung sa akin kasi usually, pag kumakain ako ng steak, may kasama ako. Tapos hindi sila mahilig sa ano. So, naging parang compromise yung medium well. Tama. Gets. Oh my God. Gusto na natin yan. Yung Asin iba, pa lang, nakakatakam na. yung iba nagpapaminta pa. Ako, Pwede na parang yan. hindi. Kasi Laban na gusto yun. ko yung lasa talaga ng bake. Yung Yes. malalasahan natin. Mamaya may konting butter yan. Buti na talaga, hindi tayo kumain masyado. Kaya anong oras yung last meal nyo? Kagabi pa? Kahapon pa. 2 weeks ago? 2 weeks ago. Ano ka si Ryzen, tatay ni Eugene? Maganda yung reference ko na yun, ha? Maganda yun. Alam namin yun, alam namin yun. Kilala niyo yun, Ghost Fighter. O, di ba? Yuha ko siya. Nino Ray, okay lang ha. Ano lang kami, background lang kami dito. Taga-yo-yo lang kami. Tama, okay Sige, lang yan. yo. Kasi sa video ka lang namin napapanood. Ngayon, live oh. Pag ganito yung luto, Iba talaga pag nagbubuhat ng mabigat. No? Tama, Grabe, tama. isang tulak lang. Oh. 120 kilograms ang PR niyan. Yeah. 120 kilograms ang PR niyan. Oh. Hey, let's go! Subukan na natin to kung puputok. Oh. Gusto ko yung tunog na ito pag binuhos. Ooh! Yun. Dahan-dahan yan. Masar. Yan. Pwede mo naman siyang iserve ng ganyan na lang yung mula sa oven. Pero kung papuputokin niyo yung Oh, man. What are we doing here, guys? balat, mas maangas. Oh. Pasugod ka na. Yan. Parang gusto mo na nga sabihin eh. Ay, ang ganda Ay, Ang ganda oh. Ay. Para sa chicharon na may malambot na balat. Para sa Sarap niya pag kinagat mo no. man. ASMR mamaya. mamaya. Masar. happy siguro yung mga tao ni Jason. Tignan mo sila. Mukha ba sila masaya? Ninong Ray, Parang araw-araw, Yung- nagawa kayo yung content, ano niyo tapos po. kakain kayo. yung everyday yung hinahain dito, yung pang everyday. Iba-iba. Inaalagaan ko lang yung kalusugan eh. Tama. Kayo rin eh. Abuso kayo eh. Yeah, ayan! Masar. Masar. Ninong Ray, may masarap kang sausawan Masar. para dyan. Gagawin kasi natin tong kare-kare, pare. Ay, oo nga pala. Oo, may peanut sauce tayo Oo dito. nga pala, kare-kare, nakalimutan ko. Gangasabin ko na kasi dapat eh. Sarap nung amoy, oh. Alam mo yung fresh yung yung lutong nung balat. Masarap talaga pag presyon lutong. God damn it, man. Wala. Oh, ang ganda. Ganda. Ang ganda. So, kailangan lang natin palamigin ng konti yan. Kasi medyo mainit yan. And ngayon, wala na tayo ibang kailangan lutuin kundi yung steak. Steak na lang. Oo. Ngayon, ito yung pinakamahirap dito. Kasi iba-iba yung doneness na gusto nila. Pero huwag kayong mag-alala, kasama naman sa training natin yan. di ba? Yes. Medium well. Medium well. Medium rare. Medium rare, medium well. Medium well. Well done. Okay. Kayang-kaya yan. May sinasabi to. Ano sinasabi? Ano sinasabi? Meron daw siya ibang gustong danes eh. Ano gusto mong danes? Ding-dong danes. Sabi na Nabasa ko yon. Eto na. Sasalang na natin to. Dito natin isasalang yung dalawang well done. Doon natin sasalang yung mga medium. Walang pansinan mamaya ah. Walang pansin, no? So dito, Wala akong sasalita. mantika muna yung ginamit ko. Kasi hindi pwede ang butter kasi masusunog yan. Kasi gusto natin magkaroon ng Sa dulo na, tusta. sa dulo na. Tama. Aminin ko, hindi ako ang pinakamagaling magluto ng steak. Medyo hirap tayo ng konti dyan. Pero gagalingan na lang natin. Okay lang yan. Kahit anong kalabasan na ito, kakainin pa rin naman Tama. natin. Hop. Kahit nga yan, pwede na yan. Oh. Sir. So ngayon, pinili ko talaga non-stick. Hindi ideal yan. Pero yan kasi yung pinakamalaki naming lutuan. Kasi kapag hindi natin sabay-sabay niluto, baka maganda leche-leche. Alam mo yun? Mamaya pa kayo kumain. Cast iron o kaya carbon steel pan. Meron tayo dito, pakita ko sa inyo. Mabigat siya. Yan. Ano pa, season pa. Oo, ito yon. Matigas yan. Masar. Tatanungin ko lang kayo. Mamaya kasi magkukwentuhan tayo. Pero sa ngayon, Okay. gusto ko lang malaman. See, you see, we have multiple content in one, man. Shout out, Ninong Rai, no? Gano, at this point, ilang araw na nakalabas yung music video na Visa?
3 days. 3 days. 3 days. So, kamusta naman? Kamusta naman? Maganda ba ang ano natin? Maganda ba ang reception ng Madla? Maganda. Maganda. Tsaka parang eye-opener siya for a lot of people. Yun. Actually, yun yung nakakatuwa doon. Hindi lang siya catchy, hindi lang Totoo, eye-opener siya sa lahat ng people, pero may mga bobo din, no? Again, hindi na ako gumawa ng video regarding that because parang napaka-toxic na, no? But in social media, no, ang dami nagkasabi na, bakit parang napakalo naman nila? Ano yun? Napaka-reklamador, gaganyan-ganyan. Mga, ano na ako nabasa niyo yun, no? Yung matataas lagi yung dugo mo, pero hindi ko na lang pinansin, no? But yeah, again, I guess it's an eye-opener sa karamihan. Also, it's an eye-opener din, no, sa atin para makita yung mga bobo talaga, no? Sa pag-intindi or pag ano ng kanta. siya maganda, may mensahe rin talaga siya, 'di ba? Yun naman yung importante kasi, hindi That's right. hindi purong pogi, dapat may substance, 'di ba? Tulad That's namin, true. tulad namin. Tama. Oh. Buwasan natin ng mantika. Yan. Butter, konti lang na butter. Konti lang. Konting butter lang. Hindi naman tayo mahilig sa kasi isa sa mga sinabi nila, wag daw masyado mamantika. Kaya konti lang yung butter. Ito, yung niluluto. Hindi ako. Sabi niya, sarap eh. Yung sabi ko, sarap. Sarap. Actually, nalilito nga ako kung anong kakainin ko. Yan, paliguan lang natin sa butter. The aura, man. The aura farmer. Oh, damn. Hop, okay na to. Hop, okay na yan. Ngayon eto, patatagalin natin ng konti. Mga Kasi bukas yan nga na. ay... Bukas. Hindi naman, sir. Hindi naman. May Sarap. Guys, mapa ba kayo? Hindi pa kayo gutom? mahilig ba sa isda sa inyo? Mahilig din ako. Kumakain naman, kumakain. Uy, ano yan lang? Dalagang puti ba to? Yan, maya-maya. Oh. Mali. Medyo pero Dalaga ba? tama ka kasi, pareha silang pink. Pareha silang mamula-mula. Mahilig ka sa pink? Ako rin, actually, mahilig ako sa pink. Okay, again, hindi ako sure sa doneness nito. Magdasal na lang tayo. Kung eto sumablay, may 4 na putahe pa naman dyan. Oo nga. Pambawi. Hindi dyan ano ang galing ni Ninong Ray. Hindi dyan matatansya, no, Ninong Ray? Ang galing. Dito sa Ninong Ray Restaurant, hindi ka uuwi nang meron kang natitirang ni isang patak ng gutom sa katawan. Oh. Dapat ubusin nyo to. Eto na ating steamed seafood. Yes, yay! Hop. Oh! Yari. Kakain na sila! Oh! Uy! Oh, shucks! Kunin nyo lahat yan. Para sa mahilig sa isda. Kanin. Hop. Etong kanin na to, ano lang to? Ito yung pinaglutuan ng steak. Pinang fried rice lang natin. Oh, sheesh! Yan na yan. Tapos kailangan painitin ko na to. Habang pinapainit ko yan. Kasi po tulungan namin kayo magpainit. Okay lang. Sasayaw lang kami, init na yan. Pwede. Ninong Ray, try mo nga sayawan ng uminit. Yun, oh. Traumatize. Ito yung steak natin, yung well done muna tayo. Well done, oh. Pwede mo maging parte ng ano nyo? Kahit team nyo na lang, oh. Pwede. Naghahanap ako ng gwapo eh. Kasi Iba, tatanggalin na po namin si Ninong Ray. Ay, sino magluluto? hindi po maliliit ang hiwa natin dito. Okay lang magkamay dito, Ninong Pwedeng Ray. magkamay. Gusto mo magpaakap eh. Ito yung ating medium. Okay na. Sir, pang SB9 dito, hindi XB Gensan, sir. Naglalaway na. Kakamay ako. Medyo pikit muna kayo. Sino maglalaway dyan? Ang sarap nung naghihiwa, oh. Yung hiwa niya may hagod. Siyempre, tira mo. Oh! Hop, okay. Steak. Oh, sheesh! Dito yan. Dito yan. Lagyan mo dyan. Well done. Bago tayo magtansi, akin na yung sarsa ng kare-kare. Dre, akin na yung karne ng kare-kare. Excuse me. Ayan na. Ang SB19 katulad ko, mahilig din sa lutong. Pakinggan natin. 1, 2. Masar. Sarap! Tissue. Ang sarap! Yeah. Wow. Juicy. Ang bango! Ninong Ray, naamoy namin yung juiciness. Hop. Chicken oil. Siyempre, ito gagamitin natin. Yung gento. Yeah! Gento. Bagoong, pare. Kaya na maganda. Oh my God! Masar. Ganito pala yung pakiramdam ng mga aso. Pag Masar. nakikita na pineprepare yung pagkain. No? Tapos walang sinasabing go. Nakagano na sila sa pagkain. No? Oh my God. Eto na.
ang sizzling crispy kare-kare natin. Oh! Tapos may last pa tayo yung sabaw Panalo, natin. boy. Yung kansi natin. Grabe, gusto ko picture ano. Ang ganda nung itsura. Gano'n ba katagal tong section na to? Wala pa tayo sa interview. Yung karne natin, na pinalambot na natin kanina. Yun! Ah, bagka. Sarap-sarap, boss. Ay. Pwede niyo na po ba sabihin yung go? Malapit na. Ano yung Gabi? Langka. Yan langka, tikman nyo. Dahil ang tagal namin niluto niyan, para siyang karne na. Pero na siya kalambot. kalambot? Oo. Hop! Eto na. Kanse, let's go. Kanse. Teka lang, malapit na yung go. Eto nga palang kanse. Baka lang hindi kayo aware sa history niyan. Paboritong pagkain ni John Cena yan. Oo. You can't see me. You can't see me. Eh, na. you can see me. Meron tayong gento na kutsara tinidor. Thank you. Gento. Serving spoon. Kaya na bahala dyan. Go! Help yourself. Okay! Grabe yun. Pang-action star, pang-action Yan. star. So habang kumakain sila, wag muna natin silang guluhin. Explain lang natin yung mga niluto natin. Nakita nyo naman, Okay. yung kanse, sobrang simple lang naman yan. Parang mula lang may batuan lang yan. Steak. Wala na, pang isang ano na to, isang 1 week na to. Yan Pang isang masarap 1 week. kainin. Yan ang Pang isang masarap 1 week. kainin. Hindi tulad ng mga kupal dito, pinakain mo na may nasasabi pa. Huwag niyo intindihin yung camera, kunyari na lang wala. Sanay naman kayo dyan. Lord, salamat. Pinaparamdam mo mahal mo kami. Pag may gusto kayo sa usawan, sabihin nyo, gagawa ko kayo on the spot. Suka po. Suka, ano suka? Maanghang? Pwede po maanghang. Pwede maanghang. Ano kinain mo? Ano kinuha mo? Kare-kare? Opo. Kamusta? Talagang mahal po ako ni Lord. Yun ang sinasabi ko. Alam mo, bilang kusinero, ang gusto ko lang naman magpasaya ng tao, magluto, medyo manginain lang ng konti. Tulad niya, no? Pero ang tunay na ligaya ay nakikita ko sa ngiti ng mga pinapakain ko. Tingnan mo sila. Talaga. Kain lang kayo dyan. Kain lang. Sarap ni Ray. Kain mo lang. Sarap. Sabi ko na Justin Ninong Rayo, Ah. bakit daw ang sarap ng steak, binubura mo lang naman daw ng asin? Syempre, nasa ano yan, nasa pagmamahal yan. Nasa pagmamahal yan. Yan, masarap yung Sa, sa sa kamay. Ngayon, bigyan na muna natin ng pagkakataon ang SB90 na kumain. Tapos mamaya hihinga natin sila ng feedback doon sa mga luto natin. Wala pa rin dating. Kahit na ano mang gawin. Ano pa? Baka naman kailangan lang ng pizza. Woo! Kung paano na rin yung pizza. Pinoy, Pinoy, Eto na, sabi ko sa inyo Oh, okay. Ito yung mas lalo magpapasikat sa atin. Etong pupuntahan natin na vlogger, ito yung pinakagwapo at pinakamasarap magluto. Balita ko nag-i-interview to ng mga kung sino-sino. Ngayon, pakakainin tayo. Oy. Balita ko ang daming lulutuin para. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Kasi dapat yung treatment nila, banda pula pero asul, top of the line. Uy, bangis. Uy. Hindi, Inabangan pa sila, yung pinakamatindi. Gamit 10 feet off the ground. wala nga daw Eh, TF. okay lang naman. Kawang gawa. Pinagbigyan ko na yung vlogger na yun. Para makatulong lang Kasi din. mababa pa yata rich eh. Mababa, Wala yata mahinang klase. pa mahinang yun. klase pa. Ito ba yun? Ito yun. Parang eto nga yun. Kayo na naman? Kayo yung sumingit doon sa music video namin Wow! Sorry boss. Sensya na po. Sila na naman? MV nyo yun? Sabi namin, bawal magsabay yung booking eh. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede. Nasaan ba yung vlogger na ano dito? Pati yung pagkain namin, kinain nyo. Ay, inyo to? Oo. Asan pangalan nyo? Huwag ka makipag-away. Huwag papatulan. Wala eh. Walang pangalan nyo eh. Tsaka sakto lang sa amin to. Wag. Hindi ako. Tandaan nyo! Pag sumikat ang banda pula pero asul, magpapapicture kayo sa amin. Tara na! Hindi tayo tinatrato ng tama dito. Ang gagwapo kasi. Picture yan. Picture kami. Okay na, tama na yun. Ayaw yung kumain? Hindi na. May tira kami, kanin baboy. Hindi na. Sino baboy? Tara na. Hindi ako pupunta sa isang lugar na hindi ako nire-respeto. Ingat ho. Ingat.
Anong ho? Anong ho? Naglabas din naman tayo ng kanta. Lumabas tayo siba. Tama. Gustong-gusto ko yun, yung kantang Siba, papatunayan ko nga. Bagay yon, bagay. Siba. Ito na pala yung mga masiba, oh. Para ka na ng jeep. Kanya pa kayo maayaw, pero pabalik-balik kayo. Kamusta? Kamusta po? There we go. Hindi kayo, dapat na kinakamusta. Kasi parang Dapat nakarami podcast natin eh. ish. Diba, parang ilang taon ko na kinikrave yung Bluetooth. Sabi ko, parang sinasabi ko sana may invite kami. Pandemic times pa, Tapos niya, nagulat ako nung nakasalubong namin kayo. Yun. Nagsimula to, nagkasalubong tayo sa airport. Sa Cebu. Cebu. Sabi ko pa sa kanila, sininong Ray, pa-picture ka. Nahiya ako eh. Nahiya po ako. Tapos, Sabi, hingin na lang natin ng regalo. Ninong eh. Ninong. Tama. Pero, syempre, again, SB19 sa kusina ng ninong nyo. Yeah! Pero, alam nyo ba, na actually, nabanggit ko na rin naman to, nung nag-shoot tayo ng music video ng Visa. Na yung dating gumagawa nag-shoot ng music video niya, si Eman, ay tropa na. Oo. Sinabi niya na sa akin dati. Sabi niya, gusto mo ba collab SB19? Sabi ko, teka lang. Kasi hindi ko alam kung paano magdala ng conversation ng 5 yung kausap mo. Nung time na yon. Pero, over time, na-collab namin si Lola Amor, sila Kapinpin. So, marami sila. So, nung time na, okay, kaya ko naman palang kumausap ng 5, parang nahiya na ako mag-message sa inyo kasi masyado na kayong mataas eh. Nahihiya na ako tumaas eh. na masyado. Iwan pati pamilya eh, di ba? Iwan. Siyempre, hindi nyo iniwan ng pamilya. Anyway, ayun nga, nandito tayo kasi nagkita-kita tayo sa airport. Then, days later, may nag-inquire sa amin, gusto nyo ba na sumali sa pinakabagong music video ng SB19? Ganon yung pagkakain. Ganun! May tono yung email. Sino yun? Sino man yung nag-email nun, maraming salamat po sa inyo. Pero syempre, lahat naman tayo kilala ang SB19. Lalo ngayon eh. Lalo ngayon. National tayo eh, di ba? Pero gusto ko lang malaman, paano ba nabubuo ang isa SB19? Paano nagsisimula yung mga gantong bagay? Style, parang ano mo to eh. meron po kami, Roll mo yan eh. Meron sasagot na ng certain question. Nakaano na yun, nakatoka na. Sagutin mo. Like, paano po kami nagsimula? Yeah. Like, kasi curious lang ako eh. Gwapo rin naman ako, ba't wala akong boy band? Alam mo yun, boy group. Kasi actually, nung time na nag-start kami, wala talaga kaming idea na boy group yung gagawin. This was 2015. 2016. 2016. Ako masasabi ko yung part ko na personally, kaya ako nag-audition kasi ang goal ko naman talaga is to earn money to support my family. So wala akong idea na, pero kasi namin magiging total performer kasi naghanap sila ng singer, dancer, na nag-a-act, nagbo-modeling. So parang, sige, pasok na lang tayo kung anong pwede, kung saan tayo So hanggang sa, yun, ang nakasabay ko mag-audition, si Josh, tsaka si Pablo. Well, si Pablo, nakasabay ko talaga siya first day ng audition. Si Josh, parang special edition na lang sa kanya. Special. Nagmakaawa siya eh. Pasok na ako, please. May talent naman ako. Sabi, sige, punta ka na lang. Show, Special. Kami matsugat, parang ganun. Tapos nung nakapasok kami, ang dami. Special may itlog. Sobrang daming nakapasok. Like, ang claim namin before, 100 plus. Pero parang ganun naman din yung umabot, 100 plus. Tapos yung training namin, Wala. Tinitrain sarili namin. parang kaming, well, syempre mga bata pa kami, feeling namin naglalaro lang. Pero na-enjoy namin kasi nagpe-perform kami, kumakanta, sumasayaw. Pero, parang wala kaming idea saan kami papunta nung time na yun. Basta nagpe-perform lang kayo. Nagpe-perform kami. May kinikita naman kami pero hindi siya sapat. Basically, lahat kasi kayo may mga talento eh. May kanya-kanya. Meron kayong mga kung ano mang skills na meron kayo. Pero, ang nakikita ko dito, ayon sa sinabi mo, na ang kailangan talaga dito is na-enjoy mo mag-perform. True. Kasi merong mga taong magaling lang magsayaw. Kasi di ba nga nabanggit natin, ilang beses natin ito nabanggit sa mga videos and reaction natin about sa come up ng SB19 na ang tagal nilang nag-training, di ba? Na parang walang patutunguhan, hindi nila alam kung magde-debut ba sila or saan sila pupunta. Usually, hindi sa mga normal na tao, hindi mo kakayanin yun eh. No? Hindi dahil hindi mo kaya yung training. Siguro may mga tao talaga na, pag gusto mong sumayaw talaga, makakaya mo yung training. Ang ano doon is yung kung gusto mo talaga yung ginagawa mo hanggang sa dulo, yung gusto mo makita kung sa papupunta itong ginagawa mo. And patience ka. Kasi ilang taon sila na parang wala silang alam kung ano ba to? Papupunta mo ba to?
Pero patuloy pa rin sila. Kasi most probably kung tumigil na sila, no, nawala na sila ng discourage na sila. Patay SB19 ngayon. Pero ayoko nakikita ako ng ibang tao. Totoo naman talaga. Sa iba ka magaling mag-perform. Yes. Tama. Isang tao lang nakakapanood nun. So, nakakatuwa. Ngayon, tanong ko lang, no? Ay, hindi. Hindi. Okay. Next question. Yung pagsasayaw nyo, nakita namin ni Alvin yan kung paano kayo sumayaw. Yan ba bagay na pinanganak kayo with? Yung pagsasayaw na yan? Pablo. Namin dyan. May iba po eh. Simulan natin kay Pablo. Ikaw. Ako Main po dancer. Nung story ko po parang napilitan ako sumayaw nung high school ako kasi ibabagsak kami pag walang sumayaw sa amin. Legit po yan. School requirement. School requirements siya. So, Classic high school. High school requirement ka rin. Parang napilitan ako kasi sabi ng advisor namin, pag wala, medyo may kasi yun. Yung, alam mo yung mga ibang teacher, may bayabangan sila no, mas magaling yung mas estudyante ko. So, ayun sabi niya sa True. akin, pag Mga ganun nga. wala daw sumayaw Minsan sa amin, na-pressure yung mga estudyante. babagsak kami. I mean, napilitan na. friendly competition siya sa ibang, sa ibang section. Pero sometimes, sobrang binabagsak yung pressure sa estudyante. Ako yung parang pinupush nila ng So, doon ako nag-start magsayaw. And then, doon ko na na-discover na marunong na sumayaw. So, nag-choreo ako, napilitan ako mag-choreo habang I like mga favorite ko artists nun before. Madami, Asher, Chris Brown. So, mga ganong klase ng kanta. Minahal mo na rin siya. Yes po, doon. Minahal mo na rin. Yan, na sinasabi. Napamahal na rin. Nagsimula na tayo. Ikaw naman, dire-diretso tayo. Ako po, parang... Nice naman yung mga nasa Magdala is mga anime, no? Classic anime pa. Like Dragon Ball and One lang Piece. po ako. Elementary, ganyan. Sa school din. Mostly sa school lang din. Mahilig po talaga ako sumali sa mga extracurricular activities. So yung every dance na kung ano mang gagawin, sumasali po ako. Pero hindi po ako yung parang... I mean, di mo masisi to si Justin sa pag-aano, no? Kasi sobrang sa pag-aaral. Pinagkasabay ba naman yung studies niya sa pag-aaral? SB19 knowledge. Professionally na walang background din talaga. Kumbaga sa school lang, actively lang po ako mahilig akong sumayaw, mag-perform. Tapos hanggang high school, ganun, hanggang hanggang sa na-recruit na po ako dun sa recruit talaga, sa company na mag-training. Kakaiba yung recruitment. Na-recruit? Pero naman po, as in, wala naman, kahit po sa family namin, wala din mahilig magsayaw or perform talaga. Ako lang po nahilig simula bata. Alam mo sa BSCG na. Elementary. Balik lang ako sa tanong na parang inborn. Ako personally, I don't believe in something na inborn. Super talented ka na. Parang medyo sa genes mo siguro na pag manahan mo na meron parang feeling ko. Hindi. Parang mas malakas minsan kasi tinatawag left and right, 'di ba, na brain, diba? Ako analytical or creativity. Pero para sa akin, kung ano yung environment dun nag-start. Pero kasi ako hindi ako na-expose sa dancing before. Pero naging idol ko sila. Dance troupe sila. Dance troupe sila na. Style po talaga. Tapos yung mga panahon na yun, mga kapanahonan nila Brian Puspos, Chachi, or basta something like yung mga before mga umuusong dance. God damn. Nakakatawa na alam ko tong era na to, ano? Sa Amerika, gano'n. Tapos ayun, doon ako nag-strive na, gusto ko rin mag-perform. Gusto ko rin sumayaw. So, initially, nandun na rin talaga yung pagmamahal. Inaral mo lang yung curiosity, kumbaga. Doon muna yung passion for it. Yung love na parang, nakikita ko yung sarili ko na pwede akong, gusto ko rin na matry na mag-perform. Next. Ito na. Ako talaga hindi ako dancer. Pero musically inclined po kami. Kasi bata pa lang kami sa church po namin. Like every Sunday, ganyan. Nag-aaral kami play instruments. Tapos tatay ko, music ministry. Kumakanta talaga. So kami, sa bahay namin na maliit, parang natutunan talaga namin kumanta. Tapos parang, hindi ko okay naman ako kumanta. Pero ang funny story po niyan, hindi ko naisip na maging career ang pagpa-perform. Oh, talaga? There's this one time na nag-volunteer ako sa isang parang culture caravan. Tapos nagsasayaw sila. Tapos pinagkakaguluhan sila. Magpa-perform sila doon, pinagkakaguluhan sila. Nag-idolan pala tong mga to no? Kung sila idol. Binabash ko sila noon. Pero nung nakatingin ka sa amin, nakangang ako. Nakita niyo ba kami ng tubig? Yan yung work ko noon.
Volunteer. nag-assist sa Volunteer siya. mga guests, mga ganyan. Ano mo sa ng tubig ngayon? Putya, bakit ito? Hawa ko eh. Ngayon ko lang nalaman to, ah. Naman pinagkakaguluhan. Biro lang naman. Pero sabi ko, bakit siya pinagkakaguluhan? Ang gusto ko rin mag-perform sa gamin. Gusto ko rin mag-perform na gano'n. Siguro, parang nagkaroon din ng Na-inspire ka spark sa sa amin. akin. Kahit pa paano, na-inspire ako. Kasi subukan ko nga. Pero hindi naman agad-agad yun kasi nag-work pa ako. Inuna pa yung ano eh. Ikaw naman. Di po talaga marunong sumayaw nung nag-start. Apo. Maniniwala po ba kayo na totoo yung sinabi ni Ate Maria na parehong kaliwa ang paa ko? Oo. Apo, nadaan po sa training. Pwede ako magpakita sa inyo ng mga videos na hindi po ako marunong sumayaw talaga. Sige, patingin kami. Kung makakakuha kami, ilalagay natin Sige dito. po, magsisend po ako sa inyo. Sige. As in, Gusto ko yan. nag-start Patingin? po ng high school. Even mga high school friends ko, alam po nila na trying hard po ako maging dancer before. Trying hard. Trying Kasi hard. gusto mo. Sumali po ako sa audition ng school. Dance group to Siyempre mag-audition Are we going to have a clip? Come on, please. ka, sasayaw ka. Kumanta po ako ng Willie Revilla may song. Gusto ko lang naman malaman nyo. Tapos kasi hindi ako kasi mga kagrupo ko dapat, hindi sila sumipot. So, ano gagawin ko doon? Audition na lang ako mag-isa, ganyan. Pero pasok, di ba? Pero kasi, it's fate. pero nandun na sa'yo yung kagustuhan eh. Di ba? Tulad ko, gusto Totoo. ko kumanta. Para lang may nagwawalang latero kapag kumakanta ako, di ba? Pero yun ba yung totoo? Well, Di ba kasi namin naririnig? hindi. Maririnig niya yan kapag labas yung album namin. Hintayin niya. Badang pala. Tanong ko lang. Pero asul. Dami kong tanong kasi kaya nga kayo nandito para magkwento. Tanungin Kamusta ang pang-araw-araw niyong buhay? Kasi i-imagine ko, very interesting. SB19, superstar. Sobrang busy nitong mga to. Ang dami niyong ginagawa. Kung saan ka tumingin, nandun kayo. True, no? Kaysa ka tumingin, men, ngayon, no? Imagine yung panahon na binabash sila na parang, hindi magtatagal yan. Ngayon, kahit saan ka tumingin. Ang dami nyo. Pag nag-search ka ng SB19 sa internet, may kita mo yung mga may kita mo na andito sila, tapos may mga events na ganito. Paano nyo na pagkakasya yung mga yun? I think it's sa lahat. That's always one of our question, right? To our reaction. Di ko nga alam kung paano siningit tong visa na to. Sobrang, paano nasingit yung pagsusulat, pagre-record, di ba? Paggawa ng choreo. Saan nyo nakukuha yung energy? Ikaw naman magsimula. Feeling ko po sa mga tao rin, sa team po namin. I mean, kahit corny siyang pakinggan, pero kasi pag nakikita mo po yung mga tao sa paligid mo na rooting for you, parang gagawin mo yung best mo eh. Pero kasi sa mga to, wala nang makuha sa mga to, yung mga pagod na to. Almost 30 na kami lahat eh. Pigang-piga na. Pigang-piga na. Kumbaga, pilitan na lang kami minsang 5 eh. Hindi, pero pagka naman, pagka magkakasama kami and nakita namin yung team namin na parang talagang pinupush din nila kasi alam nila yung goals ng SB19, alam nila yung gusto namin. Yun yung nagpapaano pa sa amin. Tsaka fans siguro, I think, yung fans talaga. Though, alam naman natin na may good things and bad things naman yung relationship ng isang artist sa fans. Pero True. malaking bagay pa rin sila. It's a big factor na you understand each other. Parang gawin yung mga alam yun. Ang hirap eh. Mayroon siya explain kasi wala talaga siyang formula for everything na ginagawa namin. Pero I think yung pinakamalaking factor talaga is yung support system na nararamdaman namin. Yun yung nagpupush namin. Okay. Ako, agree din ako dyan. Kasi, Tamang tao talaga sa paligid. nakabase lang din naman itong ginagawa namin. Ayon sa mga inaanak namin na nanonood eh. Kung walang nanonood, ba't ko pa ginagawa to? True. Diba? Kaya nakakatuwa lang din. Merong kakaibang relationship kahit hindi natin sila hindi ko nare-relate yung sarili ko sa mga superstar na katulad nyo pero syempre may mga sumusuporta rin sa amin na kahit hindi ko sila kilala nandun yung energy nandun yung lakas pag nakakita ka ng numero sa screen ganito na karami yung nanood sa amin tapos kapag pumunta ka sa isang lugar kung saan mo sila nami-meet halimbawa concert ganyan nagiging totoo yung mga numero, no? Parang, kinikilabutan nga ako ngayon eh. Nasa harap mo na sila lahat. Nagiging totoo. Nararamdaman mo na yung nakikita mong views is totoo. Ang curious ako, ang pagsasayaw at pagkanta kasi, craft yan. Pinapractice yan. True. Paano kayo mag-practice? Kasi recently, meron akong mga nag-guest dito ng mga atleta. Tinitingnan ko rin kasi, ang mga performer ay parang atleta rin, na hinuhon yung craft nila. Totoo. Paano yung ginagawa Think about it, no? Ano po eh. Siya po talaga.
Sabi mo dati, paano natin mo? Sabi mo. So kami po nag-start kasi kami nga na parang Sinabi nga. iba-iba yung ano namin, yung kumbaga level nga. Iba may background na sa dancing, iba may background na sa singing. So parang in a way po, kailangan namin mag-practice na kailangan mabalance namin yung isa't isa. Kailangan maging grupo po kami or masaluhan namin. Mag-synchronize yung isa't isa. talaga lahat, no? Nangyari po, nung nagsisimula kami, everyday kami nagpa-practice. Kasi kailangan, parang hindi lang siya yung, mag-practice ka kasi kailangan mo humabol. O ikaw dito, ikaw mag-practice ka. Parang kailangan, as a group, kailangan po namin mabuo na mag-improve kami sabay-sabay, malaban namin lahat. So, everyday kami nagpa-practice together, tas as in po, Sunday ata yung, Sunday lang yung wala. Meron kaming goal dati, yung first, second song naman namin. 1,000 times na pinractice. Yeah. times yung pinractice? Before, yes. What? Ganun. Bago siguro yun yung... Bago i-launch? 20 Yun yung magic siguro na nangyari sa amin. Dahil 1,000 times namin siyang ginawa. 20 Yun runs din yung a day. video na nag-viral sa amin. Yung nag-dance practice kami. Pero alam mo ba, yung Rai, yung 1,000 times, di po nagkakatotoo kasi. Dinidaya. So, for example, nasa mga 930 na lang siguro yung 70 dun. Ang ano doon, siyempre, diba? At least ginawa naman But namin. still, man, kung dadayain mo nila yung 70 doon sa 1,000, 900 plus times pa rin silang nagsumayaw, no? So, it doesn't matter, man. The amount na 1,000 is fucking ridiculous, man. Kahit nga 500 times eh. Di ba? Tinry namin 1,000. Minsan, ginagawa pa rin naman. Pero dalawa na yung tatang natin dyan. Isang run, dalawa. Basta walang nakatingin. parang ang realization po kasi namin doon, iba yung gagawin mo nga siyang 20 times pa ulit-ulit, pero hindi na siya productive. So ngayon po recently, when we practice, we make sure na merong nakatutok, efficient po siya na parang kahit ilang runs lang, gantong oras lang. Hindi naman dapat ma-achieve namin yung goal. Totoo. Is better than strength. Yeah. So, Quality over quantity. So parang ano lang, parang tinataas nyo na lang yung quality Yes. ng practice nyo kesa yung ginagawa Yung tagal, nyo lang no? for the sake na tumaas yung numero. Masabi marami. Masabi lang. Oh. Pero noon kasi yung training namin, as in, everyday, pare-pares lang, parang may robot. Ganun yung dati Paano? namin. Like yung etong Warm-up, etong sit-ups. 1,000 1,000 yun, di ba? Ay, 400 sit-ups. Tas ballet turns. Dahil pa namin si One Punch Man. Legit, Saitama, mga kwenta. What the hell? Doon narinig ko kasi Saitama, sabi ko, ano ba naman yan, pambata. So, 100 lang. Teka, nagsi-sit-ups kayo bago kayo mag-practice ng sayaw? Yun po yung warm-up. Warm-up na. Sit, So, kumbaga po, stretching. 100 na ganito, tapos patagilid, tapos 100 ulit na ganito, tapos kabila. May music. Parang na. atleta nga. Parang Diba? athlete din Oo nga talaga. eh, no? Heartbeats din naman namin, parang athletes na rin. Usually pag nagpapa-check up, sabi, bagal ng athlete ka ba? Tatanungin ka muna, gano'n. So, parang doon mo na-realize, athlete na rin talaga yung ginagawa Ang namin. galing ano. So talagang hindi man siya sport, pero kung itrato nyo siya, parang sport siya. Alam mo, dyan ako Yung preparation, pinakahanga no? sa mga performers na katulad nyo. Kasi, akala kasi nung iba, pinanganak ka na lang na magaling sumayo o kumante. So, okay na, no? Akala nung iba, Hindi. nakachamba Hindi na ganun to. yun. Hindi. Chinaga nyo talaga. Pwede nyo ba akong bigyan ng SB19 ng literal na tsinaga, no? Na walang tumulak sa kanila para lang makita sila ng mga tao sa stage, di ba? Sila mismo yung nag-angat sa sarili nila punta ng stage. kwento tungkol sa pagtsatsaga? Kasi naniniwala ako, lahat tayo nagtsaga sa umpisa eh. Pumunta True. pa ako dito, 1.5 lang pera ko. Saan? Sa Maynila? Talaga, 1.5 lang. Inutang lang po ito. Inutang pa. Yes po, tapos pagdating ko dito, niloko pa ako ng taxi. Sisingili ko na nga eh. Utang sa kanya. Teka, niloko ka ng taxi? Oo, niloko siya. Inikot ako. Tapos sabi, hinahanap na. Sabi, asan ka na? Saan Magallanes. mo bumaba? Magallanes. Magallanes MRT Tapos, po. San Lorenzo lang ako bababa. Sobrang lapit lang pala talaga. Inikot na ba ako hanggang umabot ng 500 yung ano ko. So, ang natira sa pera ko, 1,000 na lang. May dala pa akong bigas. May dala kami kasi. May dala akong bigas nun. Tapos nakapink ako na jacket. Naalala niya pa. Hindi ko makakalimutan yun. Shoutout dun sa taxi driver. Kung nasan ka man ngayon. Sa Minore. Minore. 3 years.
wala po kami kinikita nun As in, yung pagtaok pa lang ng career na pag-perform, suntok sa buwan na siya. Hindi ka Yung Totoo, pinili mo no? na, ito yung gagawin ko. Karamihan talaga ng tawag dito. Pag ang pinursu mo is like being a performer, ina-expect mo na the first few years, hindi ka talaga kikita eh. Kailangan nagtatanim ka na nagtatanim, no? Sweating ka kung bubunga siya, di ba? Kikita ka, di ba? Tapos, another stage ng swerte nun is kung nakilala ka, sumikat ka, di ba? Nice, right? But, karamihan ng mga, nagpupursue na maging performer, minsan na-discourage na sila during the first 2 years na hindi sila kumikita as parang, what the hell am I fucking doing, man? Perform ako ng perform, tanim ako ng tanim, pero wala pang tumutubo, wala pa akong kinikita. Diba? I know, mahal ko to, no? Pero at the same time, again, let's be realistic, no? Hindi pwedeng, okay ng saging basta labing, diba? Yung kasabihan na yon, hindi pwedeng gano'n, diba? Hindi mo pwedeng perform kahit wala kang kinikita, diba? Para ng pamilya mo. Or kahit wala kang pamilya, para na ng sarili mo. Diba? Para ka makapag-perform ng maayos dun sa gusto mo kung hindi ka na kumakain. Right? Or wala ka nang matirhan. So, kailangan necessity. Diba? Kailangan pa rin yun. And I guess, maraming magagaling na performer na hindi na lang natuloy kasi doon pa lang sa umpisa, nag-struggle na kasi wala kang mga kinikita sa umpisa. Years po kami nagte-training nang wala kami kinikita. Tapos parang lahat ng tao sa paligid mo, ano ba? Parang nagre-reklamo na. Wala ka ng patutunguhan sa ginagawa mo. Parang naniniwala kami na may mangyayari dito sa amin. Alam nyo, eto may kinabukasan tong bagay na to. Tapos minsan po, umuutang kami ng pera sa tapos humingi kami ng pagkain. Minsan sa studio na natutulog, para wala hindi na mamasahe. Ako. Si Ken, di ba? Lumagit niya. Bahay mo yung studio. 2 years sa studio. Sa studio ka nakatira. Sa Lapag, opo. Lapag. Tapos minsan, mga baon, share na lang, gano'n. Medyo matagal po siya. Tapos parang yung second song na ilalabas namin, sabi namin, if hindi mag-work, tapos na, kalokohan na to, 3 taon na tayo nag-train, tapos wala pa tayong kinikita. Tapos, miraculously after a month, a week, sumabog. Tapos tuloy-tuloy na. Ano pakiramdam nun? Nung sumabog? Sumabog po talaga sila. Sumabog. Sinabugan namin. Ano sabog yan? Naabutan sa bus. Teka lang. Management, pwede ba natin ikuwento to? Pwede. Ano po yung paa? Nakatornilyo yung paa. Akala ko pagpasok niya, nandun ako nun eh. Natulog kasi ako sa office. Akala ko nasaksak. Ika eh. Yung parang tumatakbo pa siya. Pero sumirit na talaga. Kasi Nataranta pa ako. What the hell? Totoo ba to? Naabutan sa bus. Teka lang. Management, pwede ba natin ikuwento to? Pwede. Ano po yung paa? Nakatornilyo yung paa. Akala ko pagpasok niya, nandun ako nun eh. Natulog kasi ako sa office. Totoo ba? Akala ko nasaksak. Ika eh. Yung parang tumatakbo pa siya. Pero sumirit na talaga. Kasi Nataranta pa ako. Ano nangyari? Ika eh. pero kasi Akala ko nasaksak eh. yun yung problem po namin. Like, ako kasi nakatira ako sa Cavite. Cavite. Layo. So, ang binabiyahe ko, yun. 2 hours. Tapos alam niyo, pag umaga, pahirapan dun eh. Yung parang palayuan kayo ng lakad para mauna kayo makasakay. Yes! True. Ganon sa Cavite. May sakayan doon para iuan ng lakad para makauna ka makasakay. Kasi yung sakayan, sobrang dami ng tao. So, lalakad ka pa ng mas malayo pa, no? Parang yung expected mo na darating na sasakyan, mauuna ka na makasakay kasi laki ng punuan. And at the same time, kung isipin mo, yung Cavite naman, hindi naman siya ganun kalayo sa Pasay kung luluwas ka. Hindi siya ganun kalayo, man. Pag na-experience nyo kung mga taga, for example, Imus dito, pag bumiyahe ka ng madaling araw, tapos nakasakay ka ng jeep, tapos dire-diretso yung jeep, from Imus to Pasay, wala pang 30 minutes, man. Wala pang atang 20 minutes, nandun ka na.
Di ba? Kasi dire-diretso lang walang traffic. Pero pag umaga, God damn, maabuti ka ng oras sa sobrang, lalo na sa Bacoor. Mo yung, ito yung terminal, pupunta ka doon. Para makasakay ka. Tapos yung tipo na asin siksikan na kayo, nakatayo ka sa harap. Yung walang mata-matanda, walang bababae doon, makasakay lang. Ganun talaga. Lalo na pagkatrabaho ka. Walang buntis-buntis. Siyempre, pag Pasensya hindi ka na. umalis ng maaga, malilate ka or hindi ka makakasakay ng bus. Tama. Siyempre, hindi ka na mapigilan eh. Hindi na talaga, inabutan talaga ako sa bus. Tapos paglapag ko, sumirit na talaga. Sumirit, pagbaba mo ng jeep, ng sasakyan. O, nasa jeep ka pala, nasa sasakyan ka pala, sumirit na. Pagbaba ko, kasi paglapag ko ng, yung alam mo yun, kasi syempre, Yung Pilipinas force. naman siya eh. Paglapag mo na gano'n, ay, sumirit. The force. Okay lang yun ba? Buo ba? Liquid. Liquid. Pangit naman kung buo. Nama! Hindi, kasi pag buo, pwede mong kunin na lang yun eh. What the fuck am I doing? Sa paghihirap ng laman ng tiyan, ano pa yung mga paghihirap na challenges na nangyari sa inyo nung umpisa? Ano po, maraming specific. First time ko mag-breakdown kasi very, parang yung ano ko rin, parang strong din na. Feeling ko, First time niya ko mag-breakdown kasi very, parang yung ano ko rin, parang strong din na. Feeling ko, para sa sarili ko, strong ako. Pagdating sa mga bagay-bagay, kaya kong tiisin lahat-lahat. Pero meron talaga one time nag-breakdown kami. Pero Breakdown. mag-perform kami na 6 na lingwahe yung kailangan namin. Oo, 6 na maganda. lingwahe yun? Parang, Chinese, perform namin Spanish. Japanese. Japan, Korean, yeah. Korean. Oh, parang 6 na lingwahe ba o 4 na? 6 na English, performance. Tagalog, Chinese, Spanish, Korean, Oo. Spanish. Ay, Basta ganun po. Mga anim. ganun. mga ganun. Tapos kailangan na mag-perform sa lahat ng maraming tao, mga locals. Tapos yung choreography ginawa din namin together. Tapos parang lahat po yun, parang nagsama-sama. Tapos parang Walang nagtuturo sa amin. walang nagtuturo sa amin, tumutulong. walang kahit ano. Tapos parang kinabukasan na yung show, tapos hindi pa namin nasa sa ulo. Pero syempre as a performer, meron kang pride na parang Galingan. kailangan mo dalawang tama yung sasabihin mo kasi if ever may masabi kang mali sa lingwahe, pwede kang umaan. Regardless kung sino yung audience na nakaharap sa'yo o kung nasan ka man nagpe-perform, binibigay mo lahat. Oh, Mhm. dalawa, tatlo. Dati 20 lang nanonood sa amin, okay lang. O talaga? 20 lang, pero ngayon nagso-sold out. Hanga Yes, ako. sir. Sa 2 totoo days. lang, sa totoo lang. Like, 2 days? impressed ako. Philippine hindi Arena? lang sa God damn. kaya nyong gawin na entertainment. Pero impressed ako sa inyo bilang tao. Sa totoo lang. Natutuwa ako sa inyo. Sobrang mataas ang tingin ko sa mga taong may tiyaga. Sa mga taong ginapang yung path. And lalo na sa mga taong gumawa ng sarili nilang path. Eh, hindi naman True. pangkaraniwan to eh. Yung True. tinahak yung daan, yung pinili Sila nyo, mismo, hindi sila mismo maging nag-pave bagay. ng And dadaan nila. congratulations sa inyo. Ang galing nyo. I'm sure lahat ng tao ngayon dito sobrang natutuwa, 'di ba? Ngayon, meron lang akong huling tinatanong. Gusto ko lahat kayo sumagot dito kasi graded recitation po 'to. Okay. Graded recitation po 'to. Sa lahat ng ginawa nyo, sa lahat ng pinagdaanan nyo sa buhay. Meron ba kayong siguro pinagsisihan? Mauna ka na. Okay po mag-isip ka. Pwede mag-isip. Wala ka pinagsisihan, di wala. Wala na, pwede rin yun. Kasi usually sinasabi ng tao, wala akong pinagsisihan kasi lahat na nangyari sa akin, maganda man o hindi maganda, umambag sa pagkatao. Nag-lead sa punta kung Yun ang asan ka, default diba? sagot. Hindi ako naglagot. Bawa sa ba? Siguro po, yung ano lang po, yung hindi ko siguro pinagsisihan. Ay, yung pinagsisihan ko rin po siguro yung parang yung decision na mag-train ako. Which I feel like I deeply hurt my parents sa decision ko na yun. But at the same time, hindi ko rin siya pinagsisihan kasi nandito ako ngayon because of that. Because of that decision na talagang sabi ko, saan ako pupunta? Kasi wala akong next na ano eh. Kasi nung mga time na medyo nag-meeting na kami, may open forum kami na i-stop na namin. Sabi ko, nagkamali ba ako sa decision ko na ano? Tapos, medyo hindi na kami okay ng parents ko kasi ganun nga po. Hindi ko sila pinakinggan. I just realized na nagkakalaman ngayon si ano, no? Si Ken? knew naman na ano, they just want the best for me. Yes. Para sa life ko. Kasi bata pa po ako nun eh. So, baka hindi lang po talaga solid yung decision ko nun. So, yun yung pinagsisihan ko na parang nasaktan ko sila but at the same time, sobrang saya ko. Kasi Pinagsisihan ko because na of- nasaktan mo sila. Yes. Pero kasi yung desisyon na yun,
Kung po pwede nga lang gumawa tayo ng mga gandang bagay na hindi tayo nakakasakit ng tao eh. Pero But hindi, sa di ba? mangyari talaga yun. I just told him that ito talaga yung gusto kong, ito yung gusto kong tahakin. At Tahiin, nag-pay off no? naman. Yes, po. Mukha naman. True. Next. Diba? Ako po Worth siguro not so deep, pero parang in a way pinagsisihan ko na hindi nung bata ako hindi ako masyadong gumawa ng something that is more useful siguro. So kasi po nung bata ako after school mahilig na ako computer agad ako, puro laro. Parang inisip ko which is gusto ko rin naman pero parang hindi ko ginawa or pinilit sa mga pamilya ko na they can also provide naman na kuwari po mag piano lessons or maging ano, ng sports. i-improve yung sarili, Mga kumbaga. ganung bagay po. And even mag-aral mabuti na I feel like, I mean, I did naman, pero not, I mean, yung mas talagang focus pa. Pero parang I feel like if I was able to study more, train pa, mag-attend ako ng ganitong lessons and whatnot, I feel like better person ako ngayon. Mas better Pero person. Yeah. Pero hindi ko rin inaano yung games actually kasi marami rin ako natutunan sa games. Feeling ko most Of course, of my logical man. thinking nakuha ko rin Totoo, man. Totoo. sa computer game. Lalo na sa mga laro ngayon, Kasi hindi ako, na... lumaki rin ako na gamer eh. Ang dami kong bag. Natuto ako magnegosyo dahil sa laro. Sa totoo lang. So, minsan wala namang problema maglaro. Tayong mga millennial ba tayo, Bin? Tayong mga millennial na magulang, dapat naiintindihan natin yan para sa anak natin na hindi lang sila nag-aaksaya ng oras. May skill silang nakukuha dyan. Tama. I mean, it depends kasi sa tao, no? Pero I guess, ang kailangan gawin ng magulang is i-guide na lang nila na hindi sumusobra, I guess. No? Kasi, walang masama sa paglalaro. No? Mas marami kang matututunan doon, especially nga, may mga laro din naman talaga na hinahasa talaga yung utak mo, no? How to plan something, lalo na sa ka-atake kayo, di ba? Nagiging mas sharp yung utak mo. Sabi nga ni Ninong Rai, tuto siya magnegosyo kasi again, you can actually earn money sa mga lalo na sa mga online RPG games, di ba? Sa mga gamit, rare items na nakukuha mo, pwede mo siya ibenta, may mga ganung system sa mga RPG games, di ba? As long as hindi nasisira yung buhay ng anak. Siguro, I guess, ang maganda sa i-guide lang nila, oversee nila yung ginagawa. Pero, wag yung porket may mga magulang kasi na, puro ka ng laro. Pero wala namang, hindi naman nila alam talaga kung ano yung ginagawa sa laro. Di ba? Hindi naman nila alam kung nakakasira ba yung laro o hindi. Ang alam lang nila is lagi naglalaro. Di ba? O laro ng laro. Di ba? Kasi pwede mo siyang, bawasan mo naman yung paglalaro mo para maging gato ka, productive ka sa gatong bagay. Pero hindi yung isinisisi mo lang lagi doon sa laro. Kahit na wala lang kinalaman doon yung, for example, bagay na disappoint ka sa anak mo, na hindi niya nagawa ng maayos. Kahit hindi naman related doon sa laro, sasabihin mo, laro ka kasi ng laro. Parang yung mga nanay nyo na, cellphone ka kasi ng cellphone, yung nagkalagnat, cellphone ka kasi ng cellphone. Ano kilala ko ng cellphone sa lagnat? I guess, siguro, sobrang cellphone nakakapagod. But, you get what I mean? Honestly, hindi ko alam eh. Kung sasabihin ko rin. Marami akong pinagsisisihan pero hindi ko alam kung alin din yung pinaka-pinagsisisihan ko. Parang ganun. So, parang in a way, tinatanggap ko I mean, I feel like I actually expect this answer kay Josh. na pinagdaanan ko siya nga, na kailangan ko din pagdaanan baka hindi kasi ako matututo kung hindi ko rin pinagdaanan yung mga bagay na yun. Pero siguro majority yung pagsa-social media. Ha? Bakit? Hindi, minsan before kasi siguro yung mga posts sa social media. Toxicity ba ng social media? Naku, hahanapin nila yan. Ano po kasi Pinupost. Which is, again, napag-usapan natin yan, no? Ang dami nag-bash kay Josh regarding sa mga posts niya before, no? Na 14, 13 years old pa lang siya. I mean, tell me kung ikaw ba, wala ka bang kabullshit na post na kinahihiya mo, na dinelete mo, or hinide mo? Ngayon? Di ba? Sabi lahat ng tao nag-mature, nagbabago. But then again, of course, para kay Josh, ngayon na iniisip niya, parang nakikringe siya or na nagsisisi siya na ba't ko ba pinost to, no? Yeah. Ganun. Mga pinagpo-post mo. Ikaw mismo. Okay.
Ganun. Digital May history siya. May history, oh. Okay. Gets. Lahat naman tayo naging bata sa social media. Hindi So, naman totoo, ako yung di ba? isa, Pero yun lang, parang alam mo yun, yung Cringe cringe ka. Oh. Yeah. Gets. Sa totoo nung wala akong maisip lang, naisip ko lang yung isang bagay na hindi ko pinagsisihan. Yun talaga yung ginawa ko yung gusto. Kasi ever since bata ako, talagang pinafollow ko yung parents ko. Parang honor student ako, di ako nagka-cutting ever, di ako nag-vision ever. Damn. Tapos parang uwi agad ako, ganyan, sinusunod. Basta kumbaga sinusunod ko lahat. Tapos umabot sa door, naka-graduate ako ng college. Tapos, nag-work na ako. Parang sabi ko, shit, dito yung gusto kong gawin. Parang every time nag-work ako, paut-ulit. Tapos gusto kong suntukan yung monitor. Kasi, hindi ito ito yung gusto kong gawin. Kapag nandito ako, parang ganun yung feeling. Tapos, tinawagan ko yung nanay. Sabi ko, ayoko nito, magre-resign ako, gagawin ko. Tapos parang, kumuha pa ako ng hulugan na bahay nung before. Kasi gusto ko magkaroon kami ng bahay. Kasi maliit lang po yung bahay namin. As in, parang, By the way, na ano to, no? Itong bagay to, nakwento na ni Pablo sa vlog niya. Sa moto vlog. Which is, panoorin niyo yung magandang vlog yun. pag punta po sila dun, parang pag umikot kakita mo na yung kitchen, gano'n na siya, tapos madidinig mo yung usapan. Bawal ka ma-depress kasi bawal ka magmukmuk kasi makikita ka ng lahat ng tao. Parang ganun lang kalit yung bahay po namin. Tapos parang kumuha ako ng bahay, ganyan, habang nagtatrabaho ko. Tapos parang alam ko yung heartbreak ng magulang ko, pero alam ko na sa sarili ko na dito yung gusto. And alam ko na kaya kong mag-succeed. Kasi hindi ako titigil hanggat hindi ko na-achieve yung gusto kong mangyari. Tapos after a few years, nag-pay off lahat. Yun yung hindi ko talaga pag-exist. Sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam. Tapos nakikita ko ngayon, meron na kaming bahay. Nakabili ko lang po ng bahay for game. Tapos meron na ako. Let's go. That's a flex, no? Tatay ko kasi nag-abroad. Kaya uwi ko dito, binigyan ko ng business para dito na sa magsama-sama. Yan ang sinasabi ko. Yan ang goals, pare. Let's go. Yan ang Yan, totoo, goals. man. Lupit nun. That's a Napakaganda flex. Wala akong masasagot dun. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Wala akong pang tapat dun eh. Hindi ko po alam eh, kasi feeling ko naman po, marami akong pinagsisihan. Hindi ko lang siya maalala ngayon, yung mga yun. Pero kung may isa po sigurong pinagsisihan, siguro yung nung mga panahon ng bata ako na masyado kong dinadown yung sarili ko kasi walang tiwala sa sarili, parang ganun. Siguro feeling ko sa environment nga, na parang, alam ko sa sarili ko, may skills ako, alam ko sa sarili ko, kaya ko. Pero, siyempre, di ba pag wala mga taong nagpupush sa'yo, hindi kaya mo yan, hindi mo mararamdaman sa sarili mo na kaya mo. Kaya mo talaga. Siguro kung bata-bata pa lang ako, natutunan ko na paano i-absorb yung good things about myself or yung mga kaya ko. Siguro, bata pa lang ako, mas marami na ako na-achieve. Parang ganun, siguro. Yun lang, siguro. Maraming salamat sa pag-share, pero actually, kung iisipin mo nga naman, yung mga bagay na lumampas na sa atin, kabataan natin. Mga opportunity. Ang daling magsisi dyan eh. So, totoo. Siguro, ako rin naman ganyan din naman ako, pero tinitin ako, nasan ba ako ngayon? Okay naman ba ako? Masaya ba ako? And kayo, parang masaya naman kayo kung nasan kayo. 'Di ba? Ang dami niyo napapasaya. Araw-araw may napapasaya kayo. Sa totoo lang. Alam mo isang ko diyan, yung anak ko. Anye. Walang tigil 'yan si Anye. Walang tigil talaga 'yan. Kaya kung siya napapasaya niyo, ang dami niyo pa iba napapasayan tao. Totoo. Binigay nga po si Kanye. May binigay si Anye. Si Anye, yeah. Yan yung kung tawagin niya fortune teller. Hindi ko alam kung maraming kung ano-ano nakalagay dyan. Binigyan niya rin po kayo ng ganyan. Lagi. Talaga? Puro ganyan. Oh. Cute na naman. Tabi niya. Hello, SB19. Thank you for coming. Sing more. Sabi niya. Sing more, di ba? Yan. Ngayon, ay, natin ginagano kasi naman tayo tungkol dahil sa music video di ba? Yung Visa. First time ko siya marinig nung pumunta kami doon. Talaga po? Oo. First time ko siyang marinig. Kaya nung pinapakanta ako ni Direk ng isang kapraso linya, hindi ko masundan. Kasi ang bilis talaga. Kapraso lang yun, yung grabe ka. Yun lang yun, hindi ko pa masundan. Pero masasabi natin na medyo meron tayong gustong sabihin dun sa kantang yun. Ano ba mismo yun? Yan. Let's go. I guess, I hope nasabihin nila yung isa pang yung layered meaning, no? Ano po namin gusto? Hindi nga namin nabanggit kanina. Ever since nag-start po kami, isa lang ko na. Gusto talaga namin mag-flourish yung industry sa music. Kasi naniniwala kami na lahat naman ang Pinoy talentado.
As in, Pinoy talaga, all over the world, sineselebrate ng iba't ibang lahi. Kasi magaling talaga ang Pinoy. Yes. And nakakalungkot lang na isipin na parang yung mga skills nila napapakinabangan sa ibang bansa. Pero dito, hindi natin mabigay. Kasi walang suporta ng... Hindi kasi ina-appreciate ng kapwa. Nung nagsashare kami, talaga, sinashan kami ng buong industry. Parang kina-question yung ginagawa namin. Parang kailangan mo magkaroon ng... Yung visa po kasi parang international approval siya or validation. Para suportahan ka ng mga kabaryo mo, Pinoy, mga Pinoy. So sinasabi mo, kailangan sumikat ka muna internationally bago ka suportahan dito. Ganun po yung nangyayari po talaga. Parang ano lang, no? Pag sinusundan natin kung ano yung uso sa iyong bansa, na pag, umuso to sa ibang bansa, sige na nga, gusto ko na rin to. Diba? Parang gano'n, parang kinukuha nila, depende sa kung ano yung uso sa ano, or na-aprobahan, diba nga, ng mga, foreign. Parang ganun din naman po yung current nangyayari sa and bukod pa po doon, ang dami po namin gustong, like, medyo siksik po kasi yung kanta. Totoo. Siksik talaga. Parang, yun nga, parang nabanggit nyo na hindi naman overnight yung mga bagay. Bakit naghihirapan talaga. Pero ang dami pa rin reklamo ng mga tao. Kaya na-achieve ka. Kumbaga sabi doon, parang nagsayang ka na nga, nagreklamo pa na latayong kanin. Parang gano'n. Parang hindi naman sila nagbayo or something. Parang we could do so much if we only support our own. Hindi naman sa pero siyempre, gobyerno, malaking parte po siya. Malaking parte yung... Totoo yan. Even yung pag-a-apply ng visa sa ibang bansa, kami po hirap na hirap eh. I-represent mo na lang yung Pilipinas, parang, pwede pang madali ka. Minsan yung mga staff namin hindi nakakalipad. So, paano kami kikilos? Nakaharang or something. So, ang dami namin gustong paglaban, pero siyempre po, with what we have, we try to use it yung platform namin. Kung anong medium na meron kayo, kung saan kayo blessed, kung saan kayo pinakamagaling mag-communicate, di ba? Actually, ramdaman natin lahat yan eh. Yung ganyang bagay. Pati mga, kasi nakikita na natin ngayon yung parallel between performers and athletes. Ang dami ko rin kilalang atleta na hindi makakuha ng suporta sa bansa. Totoo. Kahit ang nare-represent nila is yung bansa mismo. Pilipinas mismo. I-represent nyo ang Pilipinas. You're doing so much for the country, pero para minsan, na ano ka pa. Yes. Na hindi ka pa na ikaw man lang as someone na... Ako kasi I love the Philippines so much. Parang, Wala na-appreciate, maraming pangit na nangyayari dito. Parang iniisip ko lagi, okay lang, tutulungan ko pa rin to. Gagawa kong paraan para may magyaring kakaiba. Ganun. Something like that. Pero alam mo yun, yung parang, syempre, napupunta kami sa point na, grabe, hindi natin makuha tong opportunity na to kasi dahil sa ganitong reasons. Nakakalungkot po siya. And ang dami ko, yun ka, katulad ng mga kaibigan niyo po, parang dami nating magagalingan na talented athletes, artists na parang hindi na consider or hindi man lang, hindi wala namang platform to say it, di ba? Tama. Kwento ko lang po, hindi naman po sa gaya-gaya, pero isa po talaga sa nag-inspire sa akin. Matendo ako ng symposium sa UP about Korean, paano nila binuo yung buong bansa. Kasi mahirap po sila dati. Ngayon po kasi parang tahi-tahi na lahat sa gobyerno. Pag nagpo-promote sila ng music, sa teledrama nila, ginagamit nila yung music. Yung mga variety show nila. Totoo, 'di ba? Di ba, alam naman natin lahat na umpisa pa lang mas mayaman pa ang Pilipinas kaysa sa Korea eh. 'Di ba? Initially, man, mas mayaman yung bansa natin kaysa sa Korea. Sobrang nila. Hindi ba sobrang, pero mahirap na bansa sila. Pero now, napag-iwanan na tayo. Ano ang use ng dating mayaman na bansa kung hindi na tayo yumaman, lalo tayong bumagsak? Diba? Mas gusto mo na nagsimula kayong mahirap, na yumaman kayo, kaysa naman na mayaman kayo, tapos mahirap kayo. God damn it, man. Yung lugar nila, pati pagkain nila. Kumbaga lahat nakatahi. Kumbaga lahat yung gobyerno nila gumawa ng system na mapopromote nila all together yung bawat sektor ng diba? Pagkain, historical fashion, culture, everything. Pero kayo, sa Philippines, sobrang rich ng culture natin. Tapos sobrang talentado pa natin. Kumbaga, lahat ng resources sa atin na. Pero yung sistema nila. Parang ganito yan eh. Kapag kumuha ka ng 5 magkakaibang ingredients at nilagay mo sa plato, hindi yan dish. Kumuha ka ng sitaw. Ingredients lang. Kumuha ka ng baboy. Kumuha ka ng talong. Hindi dish yan. Pero kapag nilagyan mo na ng sarsa yan, kare-kare na bigla yan.
Kulang tayo sa Sarasa. Nasa atin lahat ng rekado. Pero hindi natin mabuo. Yun yung kulang eh. Ngayon, may pumipigil. Sino o ano yung pumipigil? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero alam natin na dapat merong mabago. Kaso Totoo. hindi ko rin alam Kung paano yun. kung paano. Paano babaguhin? Saan magsisimula? Yun ang malaking question Tama, doon. tama. Damn. Oo. Kung ano yung platform Naging malalim ang kwentuhan natin. Naging malalim ang topic natin ngayon. No? Medyo, na meron tayo? Kayo, ako, pamisa-misan, medyo gaganon tayo ng konti. Konti lang, para hindi Ingat na ingat pa nga eh. Ingat pa, di ba? Hindi naman tayo bulag eh. Kita naman natin. jajab ng konti, para lang Bilang ano. mga Pilipinong nakatira dito. Napakaganda ng kwentuhan, napaka-makabuluhan, napaka-lalim, at sa totoo lang, napakabitin. Gusto ko pang makipagkwentuhan. Pero mauulit naman to. Sa bago namin studio, welcome kayo. Yes! Kakapal Ngayon, sa bagong meron studio. akong kunting Kaya, regalo lang sa inyo. nasi. Ninong Rai merch. Yan. Hindi mo yung drawing. Paul Medina ang nag-drawing niya. Wow! I want that! Hindi nyo alam, no? Paul Medina, isa sa ano, siya yung gumawa ng Pugad Baboy. Kung di alam niyo Pugad Baboy, yung sa dyaryo. Si Paul Medina, which is, meron akong collection ng, ng mga Pugad Baboy comics dati. Gusto ko yung art style ni Paul Medina. I have to, sell yung collection na yan kasi I need money before. But, sobrang pagsisihan ko yun. But Paul Medina, man, damn! Oo, ang author ng Pugad Baboy. Yes! Yan. Yes! At, meron pa tayo dito. Lahat kayo meron dito. What's that? Is that the Sino ang spatula? nagluluto sa inyo? Spatula ba yan? Yung dalawa, magluluto na rin yan. Ikaw ang nag-uutos magluto. Meron tayo dito napakagandang Is that a spatula? kutsilyo. Knife. Mula sa mga kaibigan natin. Mula nasyonal. Pare, napakaganda yan. Pero hindi lang basta kutsilyo yan. Tinan nyo to. Let's go! Ay, wow! Para hindi natin makalimutan tong araw na to. Di ba? Akala ko hindi lang sa kutsilyo, ballpen din siya. Mahirap gamitin yun. Ballpen din siya. Ngayon, ang request ko lang sa inyo, gamitin nyo to. Yes. Yung iba kasi parang gusto lang i-display kasi napakaganda talaga ng kutsilyo. Napakatalim niya, sobrang talim. May kasama ng band-aid. May kasama ng... Parang kapag nasugatan ka. Yan. Ngayon, sa akin lang, matanda na kasi ako eh. Naniniwala ako sa mga pamahiin. Naniniwala ako na kapag binigyan ka ng panyo, paiyakin ka. Naniniwala ako na pag binigyan ka ng sapatos, lalayasan ka. Sabi nila, kapag nagbigay daw ng kutsilyo, magkakagalit daw kayo. Ay, ganun? Magsasaksakan daw kayo. Pero, may loophole ang sistema. Hindi ko ibinibigay itong kutsilyo na to sa inyo. Binebenta ko itong mga kutsilyo na to sa halagang piso. May piso ba kayo dyan? Biglang may piso, di ba? Ang galing. Meron yan. Naku, pag wala. Okay, yan. Okay. Sabihin nyo. Parang bila nagkapiso. Pwede naman. Sabihin nyo, Ninong Rai, binibili ko sa iyo ang kutsilyong yan sa halagang piso. Go! Ninong Rai, binibili ko ang kutsilyong yan sa halagang piso. Yan, sa inyo na yan. May chant pa. Let's Akin go! na yan, akin na. Collection. Yan, maraming salamat. May pangalan niya. Oo, may pangalan niya. Baka magkabalik-baliktad piso. kayo. Binili ko to. Oo. Maraming salamat sa inyo. And mga inaanak, gusto ko lang kayong i-invite na panoorin yung pinakabagong music video nila na ang title ay Bisa. Doon nyo rin makikita ang unang, actually music video dapat ng banda natin. Bandang Asan na yung pala, damit ko? pero asul. Asan na yung damit ko? Ng pangalan. Akin na. Actually, ako talaga to eh. Ang banda pula. Pero asul. Alvin, akin na nga yan. Oo. So, i-invite ko kayo. Meron kaming concert. Oo. Yes, meron kaming concert. Oh. Ngayon, Michael Jackson. PNP yung concert natin. Wala man lang bayad. May mga pambayad na yung mga yan. Sa halagang Piso. Sige. Ito mga to, mukha lang, di na kailangan ng ticket niyan. Bibigyan ko sana kayo ng ticket na baliwala kasi pre-entry naman pala yung lintik na concert namin. Pero yun nga, again, gusto ko magpasalamat sa inyo.
Maraming salamat. Yay! Maraming salamat. Salamat Maraming po. salamat. What a great video, man. Imagine we have like a total of 4 different type of content sa isang video. Maraming salamat. Damn. Maraming salamat. And sana nag-enjoy kayo sa mga kinain. Yes po, uuwing busog at hindi na usog. Yon! And pwede kayo pumunta, hindi dito, pero sa bagong studio studio. namin. Kasi Yes. malapit na kami lumipat. Next time, what if kami naman magluluto para sa'yo? Gusto Making content, no? Stel is just... Si Stel, pinanganak siya para sa industriyang to, no? Just imagine, di ba si Ninong Rai, oh, that's a fucking banger content. Ninong Rai is kilala sa mga content na nagluluto siya. Di ba? Eh, paano kung yung guest yung magluluto para sa kanya? ko yan! Bakit na mag-invite ka, no? Tapos kami, yung guest mo yung magluluto. Pwede yun. Di ba? Maglalagay lang upuan dyan. Ganyan lang ako. Yes, po. Sige, galingan mo. Tapos, tatrasyokin ko. Ano yan? Ba't nauna yung sibuyas bago mantika? Ayan. Oo. Sa bagay, kailangan kong ikalat ang 372 fundamental rhythmic body movements. Trick body move. Naging 300 plus Kailangan malaman ng mga tao yan, di ba? Anyway, mga inaanak, maraming salamat. Baka kailangan nyo pang mag-promote kahit sobrang sikat nyo na. Go! Siyempre po, meron din kaming paparating na concert sa April Oh, asa 18 simula. yan. Let's Sana po go. ay makapunta Lapit kayo na, at man. bigyan ng tickets. We have almost a month. Pakinggan niyo yung More aming than single, a month. Peace. Yeah. April 18. Malapit sa birthday ko. Malapit sa birthday ko yun. Birthday mo yun? Hindi, wala na. Medyo malapit Kailan na lang. birthday mo, Ninong Rai? Kinabukasan. 19? 19. Birthday ko rin yun! Birthday mo yun! Birthday mo yun! Birthday ko yun! Birthday ko rin yun! Oh my God! Ano ba? Bali Gets ka yun na mag-celebrate sa ano namin, Sa concert nyo? namin. Manonood ka, ini-invite nyo na namin. Ay! Sama mo lahat. Pwede ba sumama yung anak ko? Oo naman! Okay. Teka lang. Bilang closing, Anya, halika dito. Anya. Halika dito. Halika dito. Careful. Naghanda ako. Look at the camera. Yung pin-practice mo. 1, 2, 3, go! Ba't ba? Di ko galing tumakbo. Di ko lang ako. Kasalanan ko Wow, na. you actually get it. Langumpay sa paggusto. Diba? Sabi ko sa inyo. Yan. Anyway, mga inaanak, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. And again, maraming salamat sa inyo. Yes! Hanggang sa muli. Tuturuan ko muna sumayaw itong mga to. Kasi marami pa akong, tinuruan ko yan. Ang galing. Ah, 300 fundamentals of rhythmic body movement. 5, 6, 7, 8. Bakit? Let's go. Alright, well, that is again Ninong Rai, no, sa BOH. Hindi ko pa nakuha kung ano yung meaning ng BOH. But this is SB19. Paano nagsimula? Ninong Rai. Sobrang na-enjoy ko yung video na yun. Nabanggit ko nga, para tayo nanood ng 4 na klase ng video sa isa. I mean, it's an hour of an hour-long video. But hindi yung isang oras na yun, hindi lang parang puro interview, no, walang katapusang pag-uusap. We have an actual fucking substance content, iba-iba klase pa in one video. Shoutout kay Ninong Rai, napakaganda ng format ng mga videos niya. And also SB19, no, but that is our reaction for today. Hope you guys enjoy that. And if you want me to react to our favorite, artist, singer, rapper, song, react tayo dyan, just comment down below. And yeah, this is for me today. See you in my next vid. You guys stay awesome and peace.